Nag-gym. Totoo po yun. Marami sa gym ang nag-recover ng kanilang broken hearts. Nag-gym din ako dati. Oo, nag-gym ako. Sinamahan pa ako ng mga kaklase ko. Kasi, nag-recover lang sila. Oo, nag-gym. Pangalawang effort. Nagmahal na sa tana. Dota. Alam mo, may kanta eh. Dota ba o ako? Diba? So, pero kung talagang karapat-dapat ka maluta, hindi ka ipagpapalit sa Dota. Tama ba, girls? Okay, next. Nagmahal na sa tana. Basketball. Ano yun? Bakit may ganun? Oh, nagmahal na sa tan. Bumagang ulit. Nakita ko sa FB to eh. May kasama ng kadate ko. Grabe. Taga-UCCB. Parang ba yun? Iba yung kilala ni Josh. Oh, kilala ko tatay nun ah. Sana yun? Kilala ko tatay niya. Loyal ng tatay niya. Next. Nagmahal na sa tan kasi na hindi ko gets to eh. Sensya na. Korean drama yun. Okay. Sige, pwede. Next. Nagmahal na sa tan nag-charity ang okay, so kaya pala marami ang overweight. Nagmahal na sa tan. Nag-overtime. Ay, tali guys, masama yung lagi nag-overtime. Kailangan yung magpahinga. Ang puso, kailangan pinapahinga. Okay? Nagmahal na sa tan. Alam ka na ba? Alam mo yung SCARF? May iba na kasi scarf yung scarf? O may iba pang ibig sabihin yan? Pwede, kasi nag-cover up. Nagmahal na sa tan. Kumain. Okay. Did you know na ang mga babae ko talaga, ito yung ano namin, yung kaya namin babae ko nasasaktan na kumain. Alam ko ba na ang asawa ko ay pastor? Pagalit siya sa Pistino, pag nagsama na kami ng Sunday, Monday, day off namin, kumakain kami. Kasi gusto namin makakain over sa mga progress. Kumakain, okay. Pero nakakapagayad na, lalo na pag hindi kayo tumatakbo every day na 30 minutes. Next, nagmahal na sa tan. Nasa Dumaguete ito eh, di ba? Okay, nag-preach. Next, nagmahal na sa tan. Sa lahat ng sagot, ito ang gusto mo. Next, nagmahal na sa tan. Naging paper. Meron ako makita na advertisement sa, alam niyo yung kanto na Kirino and Road to Makati? Meron nakalagay doon. The best revenge you could do is to hindi maging bitter, hindi maging maganda. Okay, next. Natulog. Pwede, magpahinga tayo sa atin. Pero pag-isip mo, doon pa lang yung pain. Nagmahal na sa tan. Kasi
sem break. And it really pays na umaakit ang mundo kasi you get to realize many things in life kapag umaakit ka ng mundo. No? At ang nakakaalam niyan, yung umaakit ka ng mundo. Sana, pagbaba ng mundo, nabago na tayo, na-refresh na tayo. So, bakit kayo umaakit si AJ sa ng mundo? Nasaktan ka na ba talaga? Okay. So, nung mahal na saktan, nag-travel. Pwede, pag-weekend ka. Diba? Pag nag-weekend ka. And then, ito, gusto ko rin to. Nagmahal na saktan, mas lalong naging intimate ang relationship sa ano to eh? Sumaya ko naman sa destino ko. Very good! O, di ba? Talaga, kapag nasasaktan ka, dapat nagiging intimate ang relasyon. Pero alam mo, hindi ba kailangan masaktan para maging intimate ang relasyon mo sa Diyos? Kailangan every day of your life, di ba? Nag-level up ang intimacy mo sa relasyon mo sa Diyos. I will discuss that with you mamaya. Nag-aral mabuti. Yan. Gusto ko makilala to. Sino to? Si wife ko to. Hindi ko siya kilala eh. Pwede mo naman kayo? Asan siya? Wala ba siya? Anong church mo ito? Tapos din, okay. I want to meet her. Kasi napaka-simple na, no? Nag-aral mabuti. Next! Nag-aral na saktan! Nag-move on! Okay, nag-move on. Nagpatulog sa buwan. Titignan natin kung ano ka talaga ang sagot. Kapag nasaktan ka, ano ang dapat mong gawin? Nag-move on. But you know, there are people who move on because they want to get even. Diba? Post ko nga to para makita niya naka-move on na ako. But the heart knows. Diba? The heart knows kung talaga naka-move on na ang isang tao. Ito po si Binky, naka-move on na siya. Oh, next! Pinakahuli ko, nagmahal na saktan na basa. Ito ang isa sa malungkot kapag, meron pa isa, nasaktan na dapa, bumamon at okay, ganito ha, I want to make it clear kasi sa totoo lang, hindi ako experiensyado sa relasyon. You know why? Pero kung first and last ko kasi boyfriends, Pastor Romero. Wala. Kasi talaga siya napaka-faithful na lover. Pusuan niya. Pusuan ko. Ito ang nakakalungkot sa lahat. Nagmahal na saktan. But this is true. This is true. Lalo na sa panahon na yun, na ang mga kabataan natin, limited na yung space nila for relationship. Less na yung time with the family, less yung time with friends. Kaya kapag nasasaktan sila, nagpapakamatay yung ibang mga tao. Study shows na maraming kabataan, mga ka-age group ninyo, ang hindi kaya mag-move on. Hindi naman kaya maging bitter. Ang kanilang solusyon is to end life. Sino ang totoong nasasaktan ngayon? Itaas ang kamay. Yung totoo. Yung totoong hurt. May hurt sa puso. Alright. Mga kaibigan, I need you to see this. Yung mga kamay na nasasabi sila ko ay may hurt sa kanilang puso. Sige,
Sige, taas ang kamay nyo. Gusto ko makita ng mga atin ninyo na kayo ay may parang sa puso. Sige, taas ang kamay. Huwag mahiya. Anak, di ba? Siyempre, okay. Alright. Sige po. Ang tanong ko, bakit po ba tayo minamahal ng Diyos? Bakit ba tayo minamahal ng Diyos? Totoo ba na minamahal tayo ng Diyos? Siguro, hindi kailangan na matagal ka ng Christian para sagutin mo because we know the entire Bible says that God loves us. Amen? Amen. This cross is telling us that God loves us kahit ano pa ang kasalanan na meron tayo. No amount of sin can separate us from the love of God. Amen? Not even heights, di ba? High and below, wala. Because God loves us so much. So why does God loves us? Sabi ko, bakit tayo minamahal ng Diyos kung ang totoong buhay natin at totoong naman ng puso natin ay ito? What is the inner condition of a man's heart? Let's read all together. Jeremiah 79. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? In-underline ko yung heart is deceitful. Deceitful meaning lying. Ano pa? Deceiving. Ano pa? Dishonest and false-hearted. I'm sorry guys, but this is the truth. Ang puso daw po ng tao, ang inner condition ng tao, kahit sino ka pa, whether you're a doctor, an engineer, a pastor, no? Talagang ito po ang inner condition ng tao, deceitful heart. Madali din tayo malaya, madali tayo maniwala sa maling sabi, di ba? Madaling mauto. Sinabihan ka ganito, ganyan, parang lang din ako. So, lying, deceiving, dishonest, and false-hearted. Ano pa ang condition natin? Inner condition natin as a person, as a man. Romans chapter 3, verse 10 to 12. Basahin natin. As it is written, sige, none is righteous. No, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Tell me, perfect ka ba? Malinis ka? Are you perfect? Ayan. Yan ang problema kasi natin. Even sa mga samahan natin, sa organization, we tend to categorize people. Diba? Yung mom yan, ganyan, kaya yan, ganyan din yan. Pero malinaw po sa banal na kasulatan, wala sino man ang nakaabot sa standard na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi pa nga po dyan, mga kapatid, marami sa atin ang hindi humahanap sa Diyos. No one seeks for God. Eh di lalo na yung hindi mga taong simbahan. Kasi kung ang taong simbahan na nangyayari yung no one seeks for God. Eh di lalo na yung hindi nakakita ng ilaw na nagmumula sa Diyos. Lalo na kung tayo ng mga Kristyano na dapat nag-iilaw ay hindi nakikita sa atin ang sinasabing Diyos na sinasabi mo, yes, I am a Christian. Young people of today, kayo po ang focus ng Satan. Kayo ang focus nila na sirain sa inyong mga ginagawa sa buhay. In your family, sa mga work nyo, mga young people pa kayo. Focus kayo. Kayo ang number one na consumer. Kayo ang number one na hinahanap ni Satan para hindi kayo mag-ilaw. At tunay niyang sabihin sa tekstong ito, yes, no one seeks for God.
Di ba masakit yun? Because of you, no one will see God. Because of you, no one will believe that there is God. Kasi hindi nakikita sa buhay mo. No one will look for God and no one will search for God because of you. Kasi hindi ka na nakikita. But you know, I praise God na dito ka. And you are searching and you are hunting for the truth. Lord, nagmahal ako sa amin, love your enemies. Pero bakit mo saktan ako, Lord? Diba? Alam natin na meron pong design sa tao yung fight and flight, diba? Fight and flight reaction ng tao kapag siya ay nasaktan. We have this mechanism in the body na kapag tayo po ay nasaktan, ano nangyayari sa atin? Masyadong mahangin dito sa inyo. Yung flight and fight reaction, pag nasasaktan tayo, we tend to fight or aalis na lang tayo. Yon. Pag nasasaktan kayo, anong sagot nyo? Lalayas na lang ako. I will look for myself. I will have to find myself. Diba? Diba? Nasaktan ako, gaganti ako, I will get even. Pero ano sinasabi sa banal na kasulatan? Totoo, yung sinasabi sa law, eye for an eye, tooth for a tooth. Pero ang sinabi ng Panginoon, ano? Pag sinampan ka sa kanan, ayan. Pag kinuha yung balaban, sword, basta yun, ayun o. Pag kinuha yung sinusuot mo, ibigay mo pa yung isa. Sabi nung pastor namin, si Pastor Joshua, sa destino ko, ganun nga kasi nga ang mga Romano. Kapag nahuli kayo sa isang battle, magiging slave kayo, lahat ng weight, hirap nila ng mga soldiers papapasan sa'yo. Kasi slave ka na eh. So, wala kang reklamo. But you see, ang sinasabi sa banal na kasulatan, pag pinapasan sa'yo, pasanin mo pa for another kilometer. Grabe, no? Na patience yun. Pero tayo, ang tendency natin, if we get hurt, we get even. Magati tayo, nagpaplano tayo, may sinasabi tayong mga tao para mangyari yung mga plano natin just to take revenge. Pag nasaktan tayo sa ating mga magulang dahil sa maraming dahilan, nagkakaroon tayo ng tendency to have this feeling na ayaw na rin natin sa kanila. But you know, pag ganun kaya, in-reverse natin, ayaw ko na sa anak ko. Iwanan ko ba siya? Hindi. No? Ngayon, sinasabi ko dito, mga kapatid, yung word na rebel. Dito daw po, ito yung madalas na ginagawa natin, mga kabataan, that when we get hurt, we rebel. Sabi, this is a noun, a person who rises in opposition or armed resistance against. Mga rebelde. Pag nagagalit tayo, ayaw natin, nagre-rebelde tayo. Kumakain tayo. Sabi, pag nasaktan, kumain. O di kumain ka. Pag nagtay ka, diba? Kasi nga, pag may ginawa ka na masama sa'yo, it will harm you, meron yung resulta. Tama? Pag sobra kang in love, hindi mo na iniingatan yung sarili mo, sino masasaktan? Boyfriend mo? Hindi, ikaw. Diba? So, pag-resulta lahat yun, dahil mag-accumulate yung maling ginawa mo. A person who rises in opposition, palagi kang hindi susunod, magdi-disobey ka. Anong biggest sin? Number one sin na ginawa ng first Adam? Disobedience. Diba? Kasi nga nagmamahal ko eh. Wala akong nagagawa. No, we rebel against God. Sino sa Biblia ang nag-rebel? Ang naging opposite sa pinapagawa
mga nagsa-Sunday school dyan. Of course, we know, yung magkapatid na ito, yung isa farmer, yung isa nag-aalaga ng mga hayop. Sino yan? Si Cain at si Abel. Sumagot na yung anak ng lawyer, yung sabi niya na, ano ba yung sabi niya kanina? Ha? Si Cain at si Abel. So, nag-rebel yung isang kapatid kasi hindi i-honor yung offer niya. Sino pa? Si Jonah. Hindi siya sumunod sa utos ng Diyos. Did you know, ang isa sa fear ni Jonah, bukod sa ayaw niya kasing masave ang Nineveh, kasi kalaban niya ng lahi niya. Kasi these people are, hindi katulad sa panahon natin ngayon, di ba? Noong panahon na yun, if you rebel against a group, pag nahuli ka nila, masasakitan ka. Tatalupan ng buhay. Yung balat, ipagtitigas dun sa kanilang mga buong. Buhay kang babalatan, mga kapatid. Kasi pangpatigas yun. Sa panahon natin ngayon, yung mga churches natin, di ba, eggs, sa kanilang balat ng tao. Siyempre, si Jonah, masakit yun. You see? Kaya hindi niya sinunod ang utos sa kanya. Pero more importantly, ayaw niyang masave itong mga tao ito. That's why he disobeyed God. At kinain niya siya ng big fish. Diba? Big fish. And then, yung first Adam natin, si Adan at si Eva. Diba? Didisobey nila ang Panginoon. And of course, itong si the wisest person who lived, ang kanyang disobedience ay nag-asawa siya ng mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Kaya naapektuhan ang kanyang pangunguna because naniwala siya sa mga babae nito. Ilang concubines niya at ilang wives na kanyang nakasama. No? Ito yung mga tao somehow in their lives na nag-rebel sa Diyos. Now, I want you to answer this question. Alam ko sinagot na ito sa small group nyo. What hurts God the most? What hurts God the most, mga kapatid? Meron ako na-request na ilaw dyan na para lalo natin maintindihan yung illustration na darkness and light. And this is very familiar for those who attend the camp. Ito po yung meaning na dapat sana ang buhay natin ay nag-iilaw sa madilim na mundo. Now, what hurts God the most? Kapag hindi mo kayo nag-declare na merong Diyos na buhay na nagbago sa buhay niyo. Matutulad lang kayo doon sa kalahating bahagi na ito. Madilim. What hurts God the most is when you do not shine that light that God has given you. If you do not proclaim that God is in you, that God has changed your life. Doon sa mga may Biblia, sabi sa 2 Corinthians 5:20, therefore we are ambassadors for Christ. Pag sinabing ambassador, you are representing the goodness of God. You are a person who exemplifies the values that God is teaching you through the church, through the ministries, through your pastor, through your Sunday school reading, your meditation every day. God is asking you to have that light shining every day of your life. Sa lahat ng ginagawa mo, sa TEDx mo, sa pinupost mo sa FB, sa tinitweet mo, sa ini-Instagram mo, hinahanap yan ng Diyos sa'yo. Kapatid, are you sending the Word of God today in your life and to every people that you meet every day? Sabi po, Romans 8:11, the same power that raised Christ from the dead is living in you. Amen? Ang power, kapangyarihan
sa ating Panginoong Kristo na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, ang siyang kapangyarihan din na nasa sa iyo ngayon, mga kabataan. Romans 8:11. So, ito po dapat meron tayo. Nag-iinaw tayo sa madilim na mundo. Don't worry, sapagkat sa banal na kasulatan, may mga disipulo din na hindi nagawa yun. Anong pangyayari yun? Ito, yung nagpunta sila sa Gethsemane, di ba? Tapos nag-request, di ba may mga prayer na activity si Jesus? Sinabi niya, you stay here, and then you pray. I request that you maintain your energy, and then you stay here. Ano ginawa nila? Natulog sila. Ano ibig sabihin ng event na yan? The time is so dangerous. The time is so disturbing. Napansin niyo ba? Mapanganib po ang panahon, mga kabataan. Pero masyado tayo kabala sa mga bagay na nagpapasarap lang sa ating buhay. Nakafocus tayo sa mga bagay na nagpapaligaya sa atin. But you know, the time is so dangerous. Natutulog pa rin tayo. Hindi pa rin natin binibigyan ng pansin mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin. I want you all to please, pagkalabas ninyo dito sa sabang, sana iinaw kayo. Umaandar kayo ng may panahon, di ba? Hindi naman laging on fire eh. Totoo po yun. Kaya mahalagaan, CYF, lahat ng fellowship. Amen? Para magpalakasan kayo. Huwag kayong mag-unahan. Hindi, magbigay kayo ng fire sa isa't isa. Oh, sabi dyan, you are sleeping. Si Jesus, umiyak na. Anong lumuha sa kanya? Tubig ba? It was blood. Mga kapatid, the time is so dangerous. Alam ko, may mga simbahan na nakakaranas ng mga trembling experiences. Sino dito may church na perfect? Magpapanismin ako doon. Para hindi na kayo perfect. Sino dito ang church na perfect? Maganda, maayos, steady, tasa kamay, walang problema. Pupunta ako doon para mamuno kayo. Joke lang. Wala. Kasi nga, the times are so disturbing. Kahit ang mga simbahan natin, pinagdanas sa magiging problema. Tapos tayo, abala tayo sa mga bagay na nagpapasarap lang sa atin. We don't even pray for our church. We don't even attend our prayer meeting. Mas gusto natin mag-dota, mag-gym. Nasaktan ako eh, wait lang, mag-gym ako. Diba? O, busy tayo sa mga bagay na para lang sa sarili natin. I want you to share top 3 common challenges of youth ministry today among youth. Kinuha ko sa bar na ito yung research group na very potential sa mga studies about the church, what is happening in the church, like ng mga kabataan. Sabi nito, top 3 common challenges of youth ministry. Kasi busy ang mga youth. 86% of them are so busy, kaya wala silang time na makinig sa paanan ng Diyos. Sunday na lang. O imagine niyo, sa isang buwan, 4 na Sunday. 4 times lang kayong nag-aaral sa paanan ng Diyos. Inaantok pa kayo. Kasi hindi nyo gusto yung sermon ni Pastor. You don't like your pastor kasi hindi siya cool. Naku, paano ba yan? Hindi kayo sa Sunday school, may tumatapik-tapik doon. Di ba? O, parang feel ba? Di ba? O, di ba kayo sa Sunday school? Kasi nga, busy kayo eh. 86%. Imagine, ang laki nito. Anong mangyayari doon sa kanila? Eh, magiging future council chairman yan. Hindi numanin sa pag-aaral sa Panginoon. Naging chairman. Anong gagawin yan sa simbahan?
I will rule the church. Oh. Lack of interest from parents, 41%. And breakdown of families, 31%. What is going on? These are top common challenges of the youth. Ito pa. Next. 2 out of 5 sa 5, 2 po na kabataan. Malaki to, ha? Hindi malaki to. Kasi dapat hindi ganito. Sabi dyan, 2 in 5 millennials say church is not important because they can't find God elsewhere. Kapag ganito tayo, wala na naman ng simbahan. Kasi hindi natin naiintindihan ano ba ang ibig sabihin ng simbahan. Sino dito ang nakapag-communicants class? Yung totoo. Pinakaliwanan ko ang doktrina ng simbahan. Bakit may church? Bakit nagkakagulo sa simbahan? Bakit sinasabi ni Apostol Pablo nagkakagulo? Conflict sa church ang pinroblema nila? First council meeting, ano? Tuli. Pagtutuli. Is it flesh or the heart? Ano mo? Kasi hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin na simbahan. You know, kaya maraming kabataan natin, madaling makipag-recap sa church. Na-hurt ako, aalis na ako. Gusto kong dagdagan to eh. Nagmahal, nasaktan, umalis sa ministry. Sino yung ganon? Nagmahal, nasaktan, pinagsabihan ni pastor, umalis sa church. Doon ako sa anak ng simbahan namin, doon muna ako magpapagaling. No. Kung saan kayo nasaktan, kung sino ang sumakit sa inyo, yun ang magagamot sa inyo. Kaya nga, you have to apologize and you have to forgive that person. Boys, kung may nasaktan kayong babae, huwag niyo siyang basta iwan. Punta kayo, Pastor Ronel. Oh, pag nakasakit kayo, humingi kayo ng tawad. Sabihin niyo sa kanya, it's not you, it's me. Oh, diba? Ganun naman? Ano ba tama? Pag nakasakit ka, hindi ka ng tama. Girls, magpatawad din naman kayo. Oh, yung mga nasaktan sa churches nila, sa mga person na naka-offend nila, bumalik kayo doon, gawin niyo ang nalalaman. Di ba yan naman ang turo sa atin? So, basic yun. Now, isa pa, I want to talk about this. Let us stop dating the church. Let us stop dating the church. Sino yung ganito? Sige, huwag mo na itaas ang kamay mo. Sabihin mo na lang ako to. Ako yan. Ako yan! Sigaw mo, ako yan! Ako yan! AJ, sabihin mo, ako yan! Stop dating the church, my friends. What do I mean? Ito yung book na to, napakaganda nitong book ito because this describes and tells about our condition in our church. At maaaring kondisyon din natin sa buhay natin in every relationship that we have. Nakikipag-date lang tayo. We do not have that commitment. We do not have that deep sense of love for that person and for that church, for that organization, for that love that God has blessed you. Diba? Presidente ako ngayon, mga ilang taon, isa lang. Yaman sila. Are you dating your church? Tinitest ko lang yung water pag hindi ka magiging okay, aalis na. Yun ang problema po natin eh. Yung problema natin, yung consumerism. Meron tayo kasing choices, pwede tayong mamili. Gusto natin madali. Gusto natin maganda na. Eh, hindi po gano'n.
church, bago siya lumaki, kumanda, nagsikap po yung mga membro doon. Naghirap sila. Kayo, yung pamilya nyo, bago naging ganyan ang buhay ng inyong mga magulang, nagsikap sila. Nag-aral sila mabuti. Hindi lang sila nag-gym ng nag-gym at kumain. Nung nagsaktan sila, umangon sila, nagsikap silang mag-aral, pinursu nila yung plano ng Diyos sa kanila. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, stop hating the church. Stop it. Oh, next! Ito pa. Ito yung tendency natin, ano? Ito po, it covers all. Pati sa relasyon natin. We are living because we do not like the way things are. Honest na lang ako because I don't like the things that is done here in us. Ayoko mag-adjust. Sorry. Bye. I will find another one. Diba? Eh, kayo, mga boys, meron kayong ganon. Kasi magahang kayo eh. You will choose. You will pick. Eh, kami, kami, ang para sa amin. Diba? But you know, you can't have it all. Boys, you can't have it all. Maganda nga. Tangit ko lang ng ulay. Di ba Kristiyano? O, girlfriend material lang. Diba? So, yun nga. We are arriving because we do not like the way things are done elsewhere. Alam niyo po yung mga bata pa kayo, kaya yung binibigyan ng chance na mamili ng mga toys na gusto ninyo. Kasi pinapractice ng parents ninyo yung kapasidad ninyo mamili, magdesisyon. You got it? Pinapatapos sa inyo ang task ninyo, mga household chores, para mamimogyan ninyo na meron kayong responsibilidad na kailangan ninyong gawin at tapusin. Bakit ganon? Para pag lumaki na kayo, you will choose the right way. At hindi kayo basta-basta aalis dahil hindi nyo na gusto. Okay? Kaya nga po, sa amin, bilang mga pastor, pag may mga bagong miyembro na dumadating sa simbahan, ang tanong, saan ka galing? Bakit? Kasi baka kaya siya nagsimba sa inyo kasi meron siyang problema din sa kapila na hindi pa niya sinunod. So, ano gagawin niya sa church niyo? Oh, yun na siya, gugulo na siya. Because we do not like the way things are being done at school. Are you dating your church? Are you dating and dating and dating? Mga bata pa kayo. Dapat sa inyo, nag-aaral na. Kung nasasaktan kayo, you go to your parents, you talk to them. You go to your pastor, and you ask your pastor to pray for you. Okay? Wala si pastor. Sige, pwede. Next. 1 John 4:10, and I am closing na for conclusion. Sabi dito, 1 John 4:10, this is love. Not that we have loved God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ano yung propitiation? Ito yung ginagawa ng mga Griego noong araw na pag meron kang kasalanan, nagbabayad ka. Oh, wages of sin is death, kapalit. Dito sinasabi ang kapalit na ng kasalanan mo ay ang buhay ni Kristo Jesus. Kung ang daan para mapatawan ang mga tao na nagkakasala, ipapako siya sa krus. Kasi di ba dito sa panahon natin, pinukulong ang mga may kasalanan? Noon ipinapako sa krus, sa puno. Yung mga Assyrians, tinatasahan nila yung buong puno. Pag natasahan mo yun, ibibigay ka sa wall. Ganon sila ka-barbaric.
So nag-evolve sila. Ginawa ng ilang tools. Mamamatay ka sa hirap sa pag-inom. Ang kapalit ng kasalanan mo ay ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sabi po sa slide na ito, Romans 5:8, but God shows His love for us. In that while we were still sinners, Christ died for us. Oo nga, no one has seek God. Sabi doon, pag sinabing seek, you will search for God, you will hunt. Kung saan may gawain para sa Panginoon, nandun ka. Ay, nasan ka? You will search for God every time. You will go there. Yung buhaw ka sa Panginoon. Ganun. Hinahanap ng Diyos sa mga kabataan. Hinahanap ko ang Panginoon. 1 John 4:19, at ito po yung assignment ko. Sabi dito, Beloved, let us love one another. Kasi sabi nga, mahalin natin ang ating kapwa. Pero huwag naman natin bigyan ng maling interpretasyon. Tama? Sa church talaga, brotherly love. Iniingatan ka ni ate at ni kuya. Love one another. Ano pa sabi? Everyone who loves is born of God and knows God. Whoever does not love does not know God. Sa ibaba ko ng text na yan, sinasabi na magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. No? And then, sa slide na ito, no one has ever seen God. If we love one another, God lives in us. Is God living in you? Is God in you? Yes. And we are shining in this troubled world. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness on the day of judgment. Sana sabihin niyo sa akin, Pastor, hindi po totoo. Sabihin niyo sa akin, Pastor, hindi po totoo. Sige, sabihin niyo. Yan ang sasagot niyo sa akin sapagkat meron akong pakiramdam na gone are the bold Christians. Sabihin niyo, Pastor, hindi mo ito, gone are the bold Christians. Makasabi niyo ba? Malakasin niyo na ako. Gone are the bold Christians. Pastor, hindi mo totoo. Talaga, yan ang gusto ko. Kahit ngayon magmahal at masaktan, you are still bold to proclaim that God is in you. Nagmahal kayo at nasaktan, si Kristo Jesus nasaktan ilang beses, di ba? At pinakita niya yan sa krus ng Kalbaryo. Pero ang sabi niya, nagmahal pa rin ako. Ito na yung last slide. Ako yung drama natin. Slide. Yan. Nagmahal, nasaktan, nagmahal pa rin ako. Minahal pa rin tayo ng Panginoong Diyos na nasaktan at napako sa krus dahil sa atin. CYF, go and proclaim that God is in you. Amen.